Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 9:17. Ang Syudadano. Mga tugang maray na aga po sa Endo Kabusal daw po tabi kitang unyan kanda aldaw kitang unyan na mga tugang kanda Lunes asin na pizza uno na po kanda bulan kan Disyembre 2025. 25 dias na lang mga tugang Pasko na. Kaibaran niya to dyan sa Engineering Department, iyaon dyan si Sir Stephen Pabis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote, mga tugang sa pangaran kan regular host kan programa, and samuyang chairman sa KBP Camarines Sur asin station manager Bibot Calleja. Kita po ang temporaryo mag-iiribana and ako po si Junel Cuba. Marhay na aga po sa tuyang mga parantabay. May importante lang pong pinag-aasikaso ang samuyang station manager. Kaya kita po temporaryo mag-iirbanan digdi po sa laugan na programa. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, Lunes na Lunes, igwa po nin lauga sa trabaho. Duman sa mga kababayan ta. And mga tugang, kadakula na andal ngunyan, lalong-lalo na itong may mga padyak, may mga e-trike, may mga e-bike, huli po kan sinasabing kuta na ngunyan ana implementasyon pizza uno. Kaniyo pong impounding kan mga padyak, ta sinasabi bawal na po da sindang mag-agi sa national and secondary highway. Ano ining mga national highway mga tugang? National highway itong dyan po yan inaaragian ka na mga bus, ka na mga jeepney, na nagbabiyarahi. Yan po ang mga national highway. Igwa man yung mga secondary highway. Digdi sa tuya ang mga secondary highway, iyon nga Panganiban, Elias Angeles, Peña Francia Avenue, San Felipe, iyan parte ka na Magsaysay Road, iyan po mga tugang iyan MT Villanueva, Libuton, iyan ang mga pinag-sasabing secondary highway. Iniyo po mga tugang kasugwan na ini, lay kaya ini, lay batas na pinagsasabing bawal po talaga maski kadto pa. Maski nga ni ang mga trimobile, kung tutuuson, bawal yan sa national highway, partner. Ang mga trimobile, mga tugang. Kaya lang, may mga ordinansa sa parte kan LGU, ang mga LGU, tinutugutan po ang mga trimobile na makaagi po sa national highway mga tugang. Takon na ipapasunod talaga ang lay, kung talagang puspusan ang implementasyon kan lay, pati ining mga trimobile bawal ini. Kung bawalan na mga trimobile, na ang sasakayan, na ang lulunadan ka nagkapira niya itong mga kababayan na naghahatod ni mga pasahero na anda sulaminting inaagian alternatibo iyo po ang national highway, lalong-lalo na kung mayo nin ruta nin jeep mga tugang na tinawanin na prangkisa o lisensya kana LTFRB. Kadakol kayo maangal, kadakol maangal, garo man lang yan parehas ka na padyak. Ang padyak mga tugang, ini yung e-bike, e-trike, nagkikater po yan na mga pasahero na dai po nalalaugan. Kaniyo pong mga pig sasabi niya to na mga pampasahero nga mga bihikulo.
So nagkikater yan na mga tugang. Digdi sa laog ka na syudad Canaga, daing gayong problema pag abot po sa A-trike na mga pampasahero ta igwalang ning ruta na iba. O halimbawa nga hali ka sa Sabang, mahatod kanina pasahero, abot po dyan sa merkado publiko ka na syudad ka na Naga. So dahil man niya nagagaramit kadtong mga pinag-aapod niya to na national highway and secondary highway. Nag-aagisinda sa barangay road. Iyo man yung dyan sa may lugar kan Abilya. Sumaagi na sinda sa Sabang, tanganing day na sin na magamit kaniyong taining secondary highway. Iyon ni yung kung pasiring ka dyan sa Kamaligan, hali ka dyan sa may merkado, mga tugang, secondary highway yan. Pero igwa dyan ni mga naglalaog na pampasayrong jeepney, igwa man ni pampasayrong trimobile. Na naglalaog. So may agian man girari itong mga hali dyan sa may lugar kan Abilya, Santa Cruz, mga tugang, pero maagi na sinda dyan sa may pwede sinda mag-agi dyan sa may Sabang, Igualdad, mga tugang na day sinda magamit kan secondary and national road. So problema digdi iyo po itong mga service, itong mga service, mga tugang na mga e-trike saka e-bike, na day man nagpapasayro. Halimbawa nga mahatod ni na estudyante yaong kadigdi sa parte kan na Balatas, so kung maalian yan ng konsiderasyon, talagang ibabawal yan, dakulang kagabatan ini sa parte po kan mga magurang. Kaya nga ni nagbakal ni na e-bike, kaya nga ni nagbakal ni e-trike, tangani po na makatipid mga tugang urog na sa pagatud ni mga tugang kan sa indang mga estudyante. Taday man na mamasada, anda talagang sa inda lang na obheto makapagatod, maka minus-minus sa pamasahe sa pagatod ka na sa indang mga estudyante. So iyan sarong dakulang problema ta bawal. Pero digdi po may mga konsiderasyon man iyan. Takon ika papadalagan kadtong e-bike, mabalyo ka sana. Halimbawa, hali ka digdi sa may parte mismo kan Balatas, mabalyo ka, mapasiring ka dyan sa Dayangdang, bako man yan secondary road na pinag-aapod. So, pwede iyan na magbalyo na daig ka dadakupon. Ang problema kayan, duman po mga tugang, sa parte mismo kanda law enforcer. Si law enforcer dapat maedukar. Maedukar, maipaliwanag tabaka sa kagustuhan na mag-tikit-tikit makadakol na madadakop ining mga law enforcer niya to PSO yan iniyo pong pulis, mga tugang, sige na sanang pang-tikit, mabalyo ka lang, sige na ang pang-tikit. Iniyo pong sinasabing pwede ka lang magbalyo kung mayong auto, dahil man po yan mga tugang mangyayari. Lalong-lalo na yaong kadigdi sa may parte mismo kan Balatas, halimbawa na lang, halimbawa na lang yaong kadigdi sa Palatas, mabalyo ka dyan sa ibong na tinampo, pasiring sa Dayangdang, dahil man nagpupunduan auto digdi po, kung araw kayo na daralagan, mga tugang, ay mayong mangyayari kayan, mahalat ka pala na pirang oras magpundo kung dikit na lang ang auto dyan, kung mayo na nin auto, ay di man pwedeng ang araw kayo na style. So, siyempre, mga tugang, pag may nagbalyo duman, makikisabayan naman yan. Pag may nagbalyo, makikisabayan naman yan. Iyan e-bike. Saro lang digdi. Pinagkukonsidera ninda na pwede daang magamit pag igwa ninda bike lane. Ang problema,
may mga LGU, may mga munisipyo na mayo po ninda bike lane. May mga tinampo na mayo po nin bike lane. Okay ko ta yan kung may bike lane. Sa Naga, an may bike lane na dyan sa Panganiban, sa sentro ka na, syudad ka na Naga, egwanin bike lane. Kaya lang ang problema, ginaramit kaning mga tampalasan man ng mga tsuper na parkingan ninda na daiman po nasisita kaniyo po nga mga traffic enforcer ta nagibo na parkingan kan mga iyan. Dapat digdi po ini yung mga law enforcer ta aktibo man sa pagsita na daiyan ipagamit ta bike lane nga ni agiyan kadto nga mga A-trike, A-bike, agihan kaniyo po nga mga nagababike, kaya nga ni bike lane, tabako man parkingan, dai po yan na ipapasunod ni na tultul mga tugang. Saro pa, digdi po sa magsaysay kung igwa kanin e-bike ko ta na kung may bike lane digdi, okay. Ang problema, maayo manin bike lane digdi po sa parte kan magsaysay, sa sentro sa naigwa, and Panganiban, o paano man si iba? Sa totoo lang talaga, iniyo pong bako itong mga private na mga e-bike bako itong mga private na e-trike. Sa totoo lang, ining mga parapadya kaya, ni kaya nagkaigwanin araw po kaya na reglamento, taiyo man si mga pasaway, si iba na nagkakarayod po mga tugang ni na padya ka, gagamit na po ka na national highway. Kung mabalyo ka lang, okay lang. Kung mabalyo ka lang kuta na, okay lang. Si mga, ini yung may sadiri ka na e-trike na dahil man nagpapasada, bihira man lang yan, kadidikit man lang yan. Didikit man lang yan, dapat may konsiderasyon man kuta na pinagtatauan ng gobyerno. Kundi, maili, mayo kita magiginibo kayan, nata maili mga tugang, so hagado na lang maggibo na lang nin ordinansa ang lokal na gobyerno, arin man na lokal na gobyerno na pwedeng makagamit. Halimbawa ngayon itong mga private lang, si mga private lang, taan mga private day man yan na nagbabalik-balik paka saod kayan, pakatod kayan ninda, pakatod kaya na mga tugang kadtong sa inda mismo nga mga aki sa eskwela, igagaray na ang e-bike yan, bakong iyo busa aye, igagaray na, o bakong iyo bustipin, ginagaray na mga tugang, bakong araw ka na mga parakayod nin padyak, talagang iyan maghapon yan dyan, maghapon yan dalagan kayo sa parte ka na highway. Pero itong mga private, mga tugang, sa sarong aldaw, duang bisis man lang yan, enot pagatod ning aga. Ikadua, makuha na naman, masundo, udto. Kundi pa, kung igwapang paghapon, ihatod. Piraman lang yan, kadidikit man lang yan bakong araw kaniyong mga parapadya kadakol talaga dyan ito nagkakarayod talagang bilang yan lampas na nganing Sanribo digdi sa laog ka na syudad ka na Naga mga tugang magibonin ordinansa ang lokal na gobyerno ka na syudad ka na Naga o kung isay man na lokal na gobyerno na pwedeng makagamit itong private iparehistro lang kaganan lang private. So gusto sabihin, pag kinaganan mo yung private, maski may magpara dyan, dahil yan pwede mga tugang na magkayod. Private, kaganan lang. Iniyo, aram ta, na iyan matod lang, masundo. Pagkatapos, garahin na po yan. So pwede man garo na may konsiderasyon, nagibuhon. Tanganing digdi, makaminus-minus man lamang, sa tuya po nga mga kababayan sa parte ka na gastos ninda sa urual daw urog na sa pamasahe mga tugang. Kundi na mapapakinabangan ipagbabawal na iniyo po nga sa inda mismo nga mga e-trike o e-bike na mga pang-private man sana sa pagatod sa paggamit dyan po sa highway tangani magatod ka na sa inda nga mga kapamilya sa
trabaho man o maging iyanda sa parte mismo kana eskwela, ano nang mangyayari duman sa binakal nindang e-bike, malalapa na lang yan na mga tugang, malalapa na lang. So dapat may konsiderasyon na pinagagigibudigdi. Although dai pa man ini, pag-uurulayan pa ini, so dai pa pwedeng magdakop ngunya na anda si isay man, dai man pwedeng mag-impound anda si isay man kung may mahihiling dyan na i-try ka mga tugang. Dahil pamanta under information dissemination campaign pa na pinagagigibong niyan kana grupo tanganing mapaliwanagan. Medyo huro alawig pa ini. Sarong bulan pa. So may pagkakataon pa na maggibo po ni na resolusyon anda syudad ka na naga o maging ansisema ng mga LGU mapadapit po sa paggamit ka na sinasabi niya itong e-bike o e-try ka mga tugang. So igwapa sinda ninda sarong bulan. Pwede man sinda na magbugtak na mga tugang, maggibunin na ordinansa na ansarong lugar mabugtakanin mga bike lane. Tanganing iba man yato na nagagamit kan e-trike, duman na makagamit man giraray kana tinampo, pero duman lang sinda sa pinagkukonsidera na bike lane. Dai sinda pwede magtao sa tinampo. Pag sinabi kaya nga bike lane niya, unyan sa gilid, so dai naman. Dai naman garoyan makakaulang sa parte kanda sa tuya pong mga pigkukonsidera na nagagamit po ni na iba pang klase ni na bihikulo. So ining mga mayor na tinampo aruga siguro ibawal na lang dyan sa parte kan rotunda o dahil nang antig dyan na pwede anda e-bike sa rotunda. Dahil na dyan pwede sa diversyon dahil na, pero ini yung digdi po sa Panganiban, sentro, Magsaysay, dyan sa parte kan lugar kan San Felipe, siguro pwede pa yan. Pwede pa man po garuyan bako man nagayong magabat anda bulos kan trapiko digdi sa mga lugar na ini. So dyan sa sentro pwede mag-agi siguro dyan sa may parte kan libuton na maagi ka kunali kang Magsaysay, dahil ka na Piña Francia Avenue, talagang sadit ang tinampo dyan. O dyan ka sa may parte kan libuton mag-agi, dumang ka sa sentro ka na siyudad Canaga, basta dahil ka lang maggamit ganda pega apod niya itong National Highway ka na Piña Francia Avenue. So anap kanina mga lugar na pwede kang makaagi, iyon na yan gibuhon kana na lokal na gobyerno. Mga alternative route tangani po na daima nababaliwala ito pong mga may sadirinin ng mga e-bike, e-trike na nagbabiyahe po. Bako itong nagkikater ni na pasayro kundi itong mga nagbakal na mga private na mga mahatod sa nakan sa indang pamilya dahil man namamasada. Iniyo an istriktuan ta, iniyo po nagpapasada. Ito nagpapasada talagang kadakol yan. Iyan na istriktuan ta na kanto-kanto sa nasinda, sa barangay sa nasinda. Dahil nasinda pero kung ali man lang digdi sa may Balatas, madyan sa parte kan na Dayangdang, pwede man garong tugutan yan pwede man garong tugutan, tabako man yan secondary road, iyan pong nasambit ng iyan na lugar, pasiring dyan po sa parte mismo kan na Dayangdang, dahil ka lang mag-cross sa highway. Digdi man sa highway, arukan Balatas, gibuan na ning resolusyon. Bako man nga ning dawa day na nga maggibo ning resolusyon, papinturaan lang yan kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga, ening antig may bike lane ng antig dyan, pinturaan ito man mga para o ito man mga nagkakarayod o itong private vehicle dahil naman nindo paggamiton.
iyan da pag sinabing bike lane, dahil naman nindo paggamiton, dahil naman kamo mag-agi dyan lang kamo sa tahaw, ano? Para man sa indayan, iyan, disenyong iyan, kana agihan. Ano po? Masakit kaya iniyo, isipon mo nagbakal ka, pagkatapos i-impound lang, dahil mo na magagamit, kung bawal na pag-agi sa national highway, ano, solamente ang alternatibong mo man lang agiyan na ang national highway, ano po, pasiring sa imong trabaho, o alimbawa ali kang konsepsyon, madigdi ka sa parte mismo kan balatas, barangay balatas, ma-e-bike ka man, ma-e-trike ka man na mga tugang, minus na baga, ano, sa gastos, permi lang sa gilid ang nagmamaniho. Dakulang bagay na bagayan, ano po. Pero kung ibabawal mo na yan, dahil na magagamit, malala pa, sayang man si pagbakal kayan. Sayang kaya nga ni nagbakal, taan katuyuhan, magamit, makatipid, pagkatapos ipapangalad ta, dahil man to nagkakayo, di mayo ng serbi ito. Ano? Mayo na nin serbi, ang luwas kayan, lapa na sana. Lapa na sana si e-bike. Si gastos kayan, remati na. Ano? Tunod na mga tugang. So sayang. Ano po? Dapat may mga konsiderasyon na gibuhon. Iniyo pong information dissemination, okay man yan. Ano? Pero iniyo pong mga law enforcement, kung mabalyo, ma-cruise duman sa dalan, ano po, siyempre pag cruise kaya na maagi yan, magamit yan ka national highway, dahil man pag dakupon, dahil man pag perwisyuhon, kaniyo pong mga law enforcement, ipaliwanag na marayan kan LTO asin man kan lokal na gobyerno duman po sa mga enforcer na iyo po ang matikit duman sa mga para e-bike mga tukang. Ano po? Dahil nga na ipapasunod nindo, ano po, nintultul, ini yung pagbawal sa partikan na trimobile. Kadakol kaya mga tugang mga para trimobile, ano, kaipuan na maray, and buto, ano, kaipuan na maray, and buto kaniya, si katuyuan na bawal ang trimobile sa partikan national highway, daiman po na ipasunod ni tultul. Ngunyan ang pagpaprairinitan na mga tugang, iyo po ang e-bike, ano, saka ang e-trike. So kung gabos na sinasabi kan lay na bawal, di ibawal gabos. Ano? Ibawal gabos pati itong trimobile, inda kung ano mangyayari kayan. Ano po? Baka sarong simana pa lang yan na pinag-iimplementar nindo ang pagbawal, may mga nagrarally na naman dyan na mga kababayan ta sa parte ka na highway. Ano? Sa parte ka na plaza. Ano? Uli kan pagkundi na, namayo na naman sindang malulunadan. So yan ang mga tugang, may mga konsiderasyon na dapat pinaghihiling. Ano? Kaniyo pong link ini and sa implementation, kaniyo pong pagbawal ka na e-trike as in e-bike sa parte mismo kan national highway. Ano? Mga tugang, padagos-dagos kita, digdi po sa laog kan programa. Oy, kan nagtalikod na aldaw ka na Sabado, pinag-gibo itong second trillion peso March rally, digdi po sa laog kan naga. May mga nag-aratindir man, pero itong pinaglalauman, kana grupo, ano po, na ngaya dakul, ribo-ribo, ana maaratindir, kulang mga tugang. Ano po, kulang si nilalauman nindang bilang, dahil naabot, dahil na kuha. Ano po, siguro, suya naman ada sa tuya pong mga kababayan, ano po, taan na mga rally-rally, nasa inda po iniibanan, nagagamit sana kan nagkapira po mga politiko na iyo po nanginginabang kaniyo po mga rally-rallying ini. And siguro naisip na kan sa tuyang mga kababayan
na maski ano ang nagibuhon ta, digdi po sa mga rallying ini, daiman kita nakakatabang. Ano po? Daiman kita nakakatabang sa party kan sa tuya pong gobyerno. Imbis nagpapagabat lang kita. Ano? And igwa lang nagbibenepisyo kaniyo pong mga rallying ini, partikular na itong mga politiko na mga tugang na gusto na magpaipal sa party mismo kan sa tuyang mga kababayan. Tainot na inot kuni hilingon ta mga tugang ining mga rallying ini although nadadangog man kan na gobyerno, nadadangog kan na mga opisyalis anda pangapudan kan sa tuyang mga kababayan na untukon na an korupsyon asin na pakarayon an serbisyo renda kana sa tuyang gobyerno nadadangog man alagad digdi na isip-isip na garukan iba niya itong mga kababayan na igwana need nangyayari sa mga ginigibong investigasyon. And igwana need mga nag-iimbestigar dapit po digdi sa nasambit ng issue sa anomalya kan flood control o kickback kan kwarta kan gobyerno. So naiisip kan iba kaya din na nag-iba napabayaan na. And nahihiling kan iba niya itong mga kababayan na sincero ang gobyerno na papanaguton itong mga tao na imbwelto po digdi sa korupsyon na ini. Maala nga ni, taigwa na po nin mga napatunayan na inot na po na nasampaan po nin na kaso. Asin igwa na nin mga warrant of arrest na pinagpaluwas po ang korte. Igwa naman mga tugang nin mga nagkadarakop. Asin igwa na nin nagbalik kan kwarta day pagabus pero igwa na. And digdi po day pa man tapos ang investigasyon. Nagpapadagos-dagos pa ang investigasyon asin igwa pa nin mga masurunod na mga makakasuhan o madadakop. Taday man po nagpupundo ang administrasyon mga tugang na dai po mapanagot dai masampaanin kaso ang mga imbwelto digdi po sa sinasabing korupsyon. O ano pa, tamadyan pa kita sa parte mismo kan na tinampo na nahihiling ta na sincero po ang gobyerno, sincero po mga tugang ang investigative task force o task force man o kung task force yan na darakupon pasimbagon itong nasambit ng mga imbwelto po sa korupsyon. Kaya nakapag-isip-isip na ani ba niya itong mga kababayan na dai na po mag-ibadigdi. Tanahihiling ninda na igwa na po nin nangyayari sa ginigibong investigasyon kana sa tuya pong gobyerno. Kaya kung nihilingon mo, ito pong nilalauman na bilang kan mga organizer, kan mga kapadian, digdi po sa laog kan na syudad kan naga mga tugang, na ngaya dakul ang mapartisipar sa parte kan pangapudan ninda na magkaigwa kan rally kan Sabado, ito po mga tugang dai inabot. Mismo sulaminti ang mga estudyante siguro luway-luway naman na namumuklat sa indang mga kaisipan digdi po sa nangyayaring unyan sa satuyang gobyerno. Luway-luway na po na nahihiling na may kinakaabtan ang nangyayari pong investigasyon. Dai palang gabos mga tugang nadadakop, dai palang gabos na napapaluwasan nin warrant itong mga imbweltong mga persona. Alaga digwana, inaadalan pa kay ang gabos sa mga tugang na mga ebidensya na pinaga-sumiter. Tangani po na dai magkaigwanin teknikalidad, oras man na magpaluwas po ni na mandamiento de aresto asin
dangugon ma-file sa korte ang nasambit na nga kaso. Tabaka sa paghihidali, ta gusto niya to, gusto kaniba niya to mga kababayan, may magbayad na tulos, igwa na tulos ninda mapanagot, o napipressure, kung napipressure ta, iniyo pong mga nag-iimbestigar, mga tugang, baka mapuli sana sa intunsis ang nasambit ng bagay. Baka magkaigwa ng teknikalidad and iyan po madismiss na ang kaso. Bako man pong arog yan kayan. Pasiguro man po ang mga nag-iimbestigar. Pasiguro man maging ang ICI, maging ang ombudsman, ang Sandigan Bayan, mga tugang, inihiling gabos. Tangani po na sigurado na kapag i-final sa korte ang kaso, sigurado po mga tugang na mananagot ang suspetsado. Arog po yan kayan. Kaya duman sa mga kababayan ta na nag-expect, ay kadaakol ngayon maiba. Biroon mo ngayon 5 distrito, gabos ngayong sektoris sa parte ka na komunidad maiba, mga tugang, digdi po dahil nangyari. May mga nag-iba man, dakul man sinagiba, dahil taman masasabing dikit. Kaya lang itong nilalao maninda nga bilang, dahil po nangyari mga tugang. Taaram na kan sa tuyang mga kababayan na magparakuraho man sinda dyan, magdyan man sinda sa parte kan tinampo, maapainit sinda, mga tugang, pagkatapos mayo man dahil man kwenta, sa indang pag-jad, dahil man dadangugon, busis ninda mga tugang, taigwana ni na nag-iimbestigar, so dahil man sinda makakatabang sa pag-imbestigar naman sa mga taong ito, dahil na po, ipinapaubaya na kaniba niya itong mga kababayan, duman po sa mga nag-iimbestigar, diyo pong kaso. Garo man kita kayan, kita gabos naglalao mga tugang na gusto niya to si mga tao na involved po sa korupsyon, mahiling niya to na yaon po sa silda, nagbabayad. Pero may proseso kayan, luluway-luwayan yan. And digdi po sa pagluway-luway na iyan, mga tugang, sinisiguro ka na gobyerno na igwa po nin mananagot. Sisiguradoon kan gobyerno na igwa po nin mananagot. Dahil nagpapabayaan gobyerno, dahil nagpapabayaan na administrasyon, dahil nagpapabayaan DOJ, ICI, iniyo po mga tugang PNP, human, mala nga nita, kung ihilingon mo, digdi po sa satuyang lugar, mga tugang, ang PNP digdi sa Bicol, dinumanan na itong nagkapira nga mga lugar, digdi po sa Bicol region, mala ta pinag-hiling na, ito pong eroplano, helicopter, kaniyo po mga tugang ni Saldico, although iguana ni nagkapira na naidara na duman sa abroad, alaga di guwapa digdi, dinumanan baga sa airport, sa parte mismo kan probinsya kan Albay, chinik na mga tugang nagkaigwanin pag-inspeksyon, in-inspect na itong helicopter, pagkatapos itong eroplano, and dara-dara itong warrant of arrest, kaniyo po ni Saldico. Nataon lang, nadain po natimingan si Saldico, mayo talaga, pero nag-iinguwa. Anong malay mo? Ito mga pulis, ginigibuan na trabaho. Anong malay mo? Masaripsipan baga duman sa lugar na ito, sa probinsya kan Albay. Yaon naman si Saldico, ang paguna niya to, yaon sa abroad. Ito pala nagtatago-tago duman sa parte mismo kan na probinsya kan Albay, dinadakop siya. Ang importante digdi, nagtatrabaho sa tuya pong mga autoridad, mga tugang. CIDG, ako bilib ako sa parte mismo kan na CIDG, hiniling itong mga helicopter duman sa Albay, kaniyo po ni Saldico, pati itong eroplano. Although igwang helicopter na,
na nakaluwas na sa parte mismo kan na nasyon alagad duman igwa pa man na yaon duman sa parte mismo kan Albay na check kan CIDG mga tugang. So gustong sabihin dai nagtuturog, dai nagpapabaya ana sa tuya pong mga autoridad asin na iba pa sa paghanap kaniyo pong nasambit ng mga persona. Pirana anda yaon sa kustodiya ngunyan kada Philippine National Police o kada CIDG asin na MBI. Igwa na mga tugang walo na nasa kamot kan gobyerno, nasa kamot kan mga autoridad na imbulto po digdi po sa pinagsasabing maanomalya na proyekto sa flood control. Walo na. And ninuli kaning mga warrant of arrest na pinagpapaluwas mga tugang kan korte an iba niya to na mga pigsasabing mga kababayan na involved po sa parte kan na korupsyon, napipiritan na maglantad. Napipiritan na magsuko. Takon day pa nagpaluwas ni na mandamiento de aresto, dai kuta na masuruko ni. So, gustong sabihin, desidido ang gobyerno na habulon po mga tugang. Ini yung mga tao na involved po sa korupsyon, sa kickback, kan kwarta kan na gobyerno. So ano pa man magpararali-rali pa kita dyan? Na nahihiling niya to na dahil nagpapabaya ang mga yaon po sa lado kan gobyerno sa paglapag duman sa nasambit ng mga involto digdi po sa korupsyon na ini mga tugang. Okay lang sa rumbisis, kalampagunta, mga tugang, okay lang mga pudan kita, pondo na korupsyon, papanimbagon itong mga dapat na manimbag, mga tugang. Pero kung pere-permi na lang, dyan po, madyan kita sa tinampo, pagkatapos aaraluan ta pa, na magbutas na sa pwesto, mga nanunungdan, samantalang ginigibo ang investigasyon, ginigibo man kan gobyerno ang gabos, dahiling tang dai man nagpapabaya ang gobyerno, mga tugang ang nangyayari, nagpupurubok lang kita ni na kariribukan. So, digdi po, dai man kita talaga totoo, dai man talaga kita nakakatabang. Nagigibo lang kita nin demoralisasyon sa parte mismo kan mga investigador, sa parte mismo kan mga nagtatrabaho para po magkadarakop, magkaharanap si mga tao na involved po digdi sa flood control project, korupsyon na mga tugang. So iyo po iyada mga tugang ang nangyari, duman po ka na nagtalikod na aldaw ka na Sabado. Bueno, mga tugang duman sa mga kababayan ta, sa mga kababayan ta po mga tugang, digdi po iniyo saro po niyong tawan tanin na atensyon, iniyo po nga nasambit ng bagay kung sa digdi mga tugang and sabi duman po sa mga nagdadangog digdi po sa laogan na programa, iniyo pong si Escudero mga tugang na booking mga tugang si Escudero. Si Escudero pala ini pala mga tugang nagpasingit pala ini nina budget mga tugang ninaros 200 million duman sa 200 billion insertion kan Senado. Mala nga ni ta ini po pala si Escudero mga tugang digdi nagpahayag na digdi po bibitinon niya ada pagpasar kan na 2025 national budget tangani po nga makuasa na itong 200 billion na insertion po kan na Senado. Ini basado po mga tugang sa
confidential letter na ipinadara kaniyo po ni saldi ko mga tugang kay President Bongbong Marcos kada Pebrero 2025 kung saan dinidetalye digdi ana nangyari sa pagtukar po kan 2025 national budget kan December 2024 na digdi po mga tugang si Escudero pa iyo po ana Senate President kaidto. Ano si yaon sa later mga tugang? Ano si yaon po sa surat? Sinasabi, for the 2025 budget, none of our Senate counterparts adhered to your Excellency campaign promise of food and health, legacy, and other basic concern. Since Senate President Chis wanted a 200 billion allocation for the Senate, further cuts were made but only reached 150 billion pesos, 145 billion pesos for DPWH and 5 billion for AKAP. The 150 billion was allocated and program funds while the balance of 50 billion was placed and on the program, sabi pa po mga tugang. So sabi kani, ipinagpipirit po dani Escudero nakaganan. Ipinagpipirit ni Escudero partner, nakaganan na ang Senado nin 150 bilyones pesos para po sa program funds kung saan 145 bilyones pesos ang nasa DPWH as in 50 bilyones pesos sa ibang ahensya. So, I repeatedly warn Senate President Chis of the Senate's very large DPWH allocation because it would exceed education, but he doesn't want to give way. It threatened to delay budget, delay rations until March 2025, which would have resulted and reenacted budget. Sabi po yan na mga tugang. So, ipinaabot ang banta ni Escudero, mga tugang, dumanda sa opisina kana sekretaryo. Sabi ni sabi kanini ko mga tugang na digdi po thus the house was left with no choice but no concede. Sunatawan subuot nin patanid mga tugang digdi po si Escudero na sala ang nasambit na nga bagay. Pero pinagpipirit pa po ni Escudero mga tugang na dapat egwa po nin maisingit na 120 bilyones pesos na kantidad sa laog mismo ka na Senado bilang insertion na mga tugang. So, iyan. So, gusto sabihin na digdi po mga tugang nag-aaram si Escudero, digdi po siya mismo ang nagahagad na magkaigwa po mga tugang nin 200 billion pesos na insertion sa nasambit ng budget. Basado po yan sa pahayag kaniyo po ni Nico mga tugang. So, digdi po may banta pa si Escudero na iipiton ang pag-aprobar, i-delay ang pag-aprobar kan na budget kan 2025 kunda mangyayari ang kaagadan niya na magkaigwanin na 200 billion pesos na insertion na mga tugang. Biro-biroon mo yan. Biro-biroon mo ning gibo kaniyong Bicolanong dating Senate President. Pagkatapos mga tugang digdi po kung magpahayag digdi si Escudero mga tugang labi na sana
ito pala siya na saro sa mga may kaisipan na magkaigwa nin budget insertion sa party po mismo kana Senado. Ano? Saro pala nini sa may kaisipan na mga tugang si Escudero. Kaya bako nang makaduda kung sa mga masurudod na mga aldaw, pati si Escudero, mga tugang, imbestigaran man, mapadapit po digdi sa insertion na padagos pong pinag-iimbestigaran kan Senado, kan ICI, asin man po mga tugang, kan Congress, kan Kongreso. Ito pong miyembro kan Blue Ribbon na committee ni Lacson. So bakong makaduda, bakong harayo kung sa mga masurudod na aldaw, saro si Escudero sa digdi po imbitaran tanganing magpaliwanag sa bagay nini. Asin man ka na ICI. Ano po? Kana ICI. Ta iba man to itong kaso ni Escudero, mapadapit po diba na sa pag ako niya kaniyo po mga tugang na donation hali po duman sa parte ka na kontratista. Iniyo po insertion ini mga tugang. Pag bugtak ka na budget, pag kaagkan na budget mga tugang sa mga proyekto na dai po nag-aaram ang Kongreso, dai nag-agi sa budget deliberation. And iyan mismo ginibo palan ni Escudero. Ano po? Sudakula na mga tugang kadakul sisimbagon nagiging sikat ang Bicol ngunyan bako sa kun ano pa man kundi sa mga kontrobersiya sa parte mismo na kanda sa tuya pong gobyerno na kinakasangkutan kanda sa tuya pong mga ilihidong mga opisyal. Kabali na dyan si Saldico saka po si Escudero mga tugang. Ano po? So masakit and okay lang ko ta na kung Bicol ang mga mambabatas nagiging sikat sa mga programa na pinagtutulod, pinag-iimplementar sa mga leyes, sa mga bill na pinagpapasar, pinagpapadrinuan duman sa Kongreso. Alagad, iba'y napapag-urulayan ining mga leader nagiging sikat. Iniyo pong sa tuyang mga mambabatas, urog na si Escudero na Bicolano, saka iniyo pong Siko, kan ako Bicol duman sa Albay, mga tugang, nagiging sikat sinda sa kontrobersiya kan budget insertion, lalong-lalo na pag-abot po sa flood control. Kung sa ina digdi mga tugang, nagiging kontrobersiya, huli po ka na kickback kana mga opisyal kana gobyerno. So dyan dyan nagiging sikat sinda. Ano po? Bako sa kun ano paman. Kundi digdi nagiging sikat sinda, ninulit ta saro palan sinda mga tugang. Saro palan sinda sa kagpanday kaniyo pong mga kontrobersiyang ini. Sikat sinda, ninuli po ta imboltoan sinda nga mga pangaranda sa pagdagdag pag-insert kana budget sa mga flood control asin iba pang klase ni na proyekto na ginatasan sana ka nagkapira pong mga congressman, mga mga senador asin mga opisyal kanda gobyerno kung sa inagkamada nin kadakul-dakul na kickback mga tugang. Basado sa aligasyon, basado sa investigasyon na nagluluwas para po sa inda mga tugang. Iyan dapat simbagunyan ni Escudero, dapat magpaliwanag siya kaya ta siya po ang tinutukoy, siya mismo ang itinutukdo na kabali saro siya sa nagagad na magkaigwanin na 20 billion na pesos na insertion
sa budget po sa Senado na mga tugang. So iyan na pinagatawan talang ni na attention po ini yung nasambit na nga mga bagay. Sa aga na ipapadagos ta pa ini yung mga pag-iimbestigar. Sa aga mga tugang magkakaigwanan ni na investigasyon na Senado, maopisina na sa aga na Senado mga tugang. Ngunyan kaya mayong opisina dapat Lunes may opisina ang Senado. Alagad ni nuli po ta nagkaigwanin na kasulo mga tugang sa edipisyo kan Senado kan sudma kaya ngunyan na mayo ni na sesyon. Pero sinisiguro na ni Senate President sinisiguro ka na Senado sa paagi ni Senate President Tito Soto na mayo man po nin mga naapiktaran na mga papilis, mga dokumentos sa parte kan pagkasulo kan sarong lugar sa edipisyo kada Senado. Urog na itong mga dokumento kan Blue Ribbon Committee napadagos na nagsasagibo ni na investigasyon duman po sa parte mismo kan Senado manungod kaniyo pong pinagasasabi niya tong flood control controversy. Bueno, mga tugang, inabot na naman kami ni na oras ni na pamamaaram digdi po sa laog kan na programang Ciudadano sa pangarang kan sa tuyang nakaibanan sa Engineering Department. Yaon dyan kaibanan ta mga tugang si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, si Sir Stephen Pabis, mga tugang sa pangarangkan regular host kan programa na programang Ciudadano, si Chairman asinman Station Manager Bibot Calya. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Ang Ciudadano. Mula sa awit 27:1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang lakas ng aking buhay. Kanino ako matatakot? BBS